Libo-libong deboto ang dumating sa Quirino Grandstand sa pagsisimula ng pahalig sa Poong Jesus Nazareno. Kasabay ng pagdami ng tao ang pagbabantay sa seguridad sa lugar. Balita hatid ni James Agustin at Bam Alegre. Sa crowd estimate ng Manila Police District alas 9 kagabi, nasa 4,000 na mga deboto ang foot traffic sa Quirino Grandstand para sa pahalik sa imahen ng Poong Jesus Nazareno. Sa magdamag hanggang ngayong umaga, ang estimate ng mga organizer, posibleng 12,000 na ang bilang ng mga deboto na dumaan dito. Ito ang pinipilahan ng ilang oras ng mga deboto. Di alintana ang kanilang pagod at puyat para lang sa kanilang panata. Ito ang pahalik dito sa Quirino Grandstand. Hindi biro maghintay para sa pahalik. Karamihan may araw pa na magsimula sa kanilang mga pila. Sa monitoring ng mga organizer, may 10 medical case na silang naitala sa kanilang mga emergency tent. Karamihan may kinalaman sa hypertension o kaya fatigue. Nananatili ang police visibility. May paalala rin ng mga organizer ng pahalik sa bagong sistema sa pila. Katigbak Drive was closed, no? So the entrance is coming from the southbound and the exit also will be on the same area. Just to clear out lang itong ating Katigbak Drive, no? So once na umandar na ang prosesyon, no, makikita natin ang smooth, no, magiging freely ang paglabas ng ating senyor. Hapon pa narito ang taga Las Piñas na si Angela Beltran kasama ang anak na si Rexwell na may sakit na epilepsy. Pinaguhugutan niya ng pananampalataya at lakas ang Jesus Nazareno para tuluyang mawala ang karamdaman ng anak. Para gumaling po kaya nagtiis kami po dito. Napunta na lang kami dito kasi mahirap ibiyahe siya. Kailangan may mga kasama ako sa labas. Hintayin kami doon. Alas 8 pa kagabi dumating sa Quirino Grandstand si Efren galing sa Los Baños, Laguna. Mahigit 9 na oras na siya naghihintay sa pila para sa pahali. Dala-dala niya ang 2 panyo na ipinahid din niya sa imahe noong nakaraang taon. Every year, parang ito na yung pinakano ko. Nagpapalakas sa una-una sa aking pangangatawan na sa aking buong pamilya. 12 taon ng deboto ng Poong Jesus Nazareno si Efren. Unang beses siyang nakasampa sa andas noong nakaraang taon. Susubukan daw niya ulit sa traslasyon bukas. Yung time na nakasampa ako, last year ulit. So parang talagang doon ko, tears of joy talaga. Umidad ako ng 45. So before, nahihirapan ako makasampa. Nung last year, talagang pinili ko talaga makasampa na. May paalala naman ng simbahan sa publiko, huwag sumampa sa andas. Ang dulo ng pila para sa pahalik umabot na sa Rojas Boulevard, corner Katigbak Drive pasado alas 5 ng umaga. 4 na linya na yan kahit mahigit 300 metro pa ang layo sa Calao Extension, kung saan nakapwesto ang mga steel fence para sa pahalik. Kaya ang mga deboto may daladalang mga upuan. Gaya ni Angel na 9 na oras na nakapila. Mula sa pahalik, hihintayin na rin daw niya ang pagsisimula ng trastasyon bukas sa madaling araw. Mahalaga kasi para sa mga nais natin sa buhay na na matupad, nihiling natin matupad, lalo na sa pamilya, na maging maayos lahat, ang kalusugan, yun lang, wala lang sakit. Panata naman ng mag-asawang Rosfel at Janelle na isama sa pahalik ang 5 taong gulang nilang anak na si Kirby. 12 oras na sila nagtsatsaga sa pila. Titiisin po namin lahat po. Kasi po naniniwala po kami sa Poong Jesus Nazareno po. Wala po kaming sakit, ganun. Masagana po yung buhay namin. Mabenta ang mga tuwalya na may imahe ng Jesus Nazareno na mabibili sa 25 pesos kada piraso. Ang mga nagtitinda gaya ni Mark Angelo, deboto rin ng 14 na taon na nakikiisa sa traslasyon. Sakto naman boss, medyo malakas naman po. Taon-taon naman yung boss, iba kasi yung pairamdam pag nakakahalik kayo sa krus eh. Pag nakasampahan niyo si Ama eh. Kumbaga, ang sarap niya sa pairamdam boss. Ano yung mga pinagpapasalamat natin? Yung mabuhay tayo araw-araw. Gaya nun. Tsaka yung makaraos tayo sa isaloob ng isang araw. James Agustin, Bam Alegre, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.